Talaga sinampalataya ng pagtutulungan Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kumusta na po kayo mga mahal naming mga taga-subaybay? Sumasa inyo pong muli ang palatuntunang sa liwanag ng katotohanan. Ako po ang inyong makakasama sa gagawin nating pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ako po ang kapatid na E.R. Roderos. Bago po natin isagawa ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, ay atin po munang pakinggan at panoorin ang amin pong isinagawang panayam sa isa po naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Pandakan sa Distrito Eklesyastiko po ng Maynila. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Danilo de Vera. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ako po si kapatid na Danilo de Vera, lokal po ng Pandakan. Ang tungkulin ko po sa lokal ay guro po sa pagsamba ng kabataan, katuwang po na tumutupad sa tribuna at katiwala po ng purok. Ako po ay naghahanap buhay bilang admin staff po sa isang eskwelahan. Ang dating religion po namin mula pagkabata ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Doon po kami lumaki na magkakapatid. Nagsisimba din po ako sa simbahan po ng Katoliko. At kapag piyesta po ng Nazareno, yung mga piyesta po sa Katoliko, kapag may mga, halimbawa, piyesta ng Quiapo, pumapasan po ako doon sa Nazareno. Ang akala po kasi namin, yun ang tunay na Diyos yung Nazareno. Kaya nagsisikap kami na pahirapan yung sarili, baka sakaling mapatawad yung mga kasalanan na nagagawa namin at mabanal din, yun ang pagkakalam namin. Kami activity dito sa lugar namin, sa simbahan. Sumasama ako kasi yung mga kaibigan ko, mga sakristan. Kaya napapasama din ako sa kanila. Yun po ang ginagawa namin ng bata. Napunta po ako sa isang kaibigan. Pagpasok ko sa bahay nila, nanonood siya ng TV. So, hindi ko alam kung ano yung pinanonood niya. Nakita ko yung religion ng Iglesia ni Cristo at yung ang dating daan, nagsasagutan sila. Nung time pala nun, sinasagot na ng iglesia yung mga paratang ng dating daan. Napukaw po yung pansin ko dahil yung mga pagsagot ng ministro ng Iglesia ni Cristo ay pawang katotohanan. Ang pinagbatayan po ay yung Biblia. Biblia naman po kasi talagang batayan ng Iglesia ni Cristo sa mga aral na tinuturo. Nagpatuloy ako sa pagsusuri. Sa bahay, nanonood na ako ng mga programa ng Iglesia ni Cristo. Yung Tamang Daan. Basta lahat po ng mga programa sinusubaybayan ko po lahat. Kasi may mga aral po na tinuturo ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nalaman ko yung katotohanan. Sobrang saya ng puso ko. Lalo na nung pinaliwanag ng ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo yung pagsusugo kay kapatid na Felix Joy Manalo. Talagang nakasulat sa mga huling araw, talagang merong sugo ang Panginoong Diyos na mangangaral ng tunay na aral galing sa Panginoong Diyos. Ang ginawa kong unang step ay nagpunta ako doon sa isang kapatid. Alam ko kasi may mga iglesia rin ni Cristo sa lugar namin. Nagpasama ako sa dako ng gawain. Sinamahan niya po ako doon sa dako, sa purok namin. At simula nun, nagtuloy-tuloy na po ako. Hindi po ako umabsent sa mga pagdudoktrina. At habang nagdudoktrina, nagtatanong din po ako sa manggagawa na nagdudoktrina sa akin. Nasasagot po, ayon po sa Biblia, yung mga katanungan ko. Kaya mas lalong nagliwanag yung aral po sa akin. Ang pagkakaalam namin, yung mga tunay na mga ngaral, yung mga pare, na yung kinalakihan namin.
Kaya nung narinig ko na meron palang pagsusugo ang Panginoong Diyos, na sila lang yung may karapatang mangaral ng mga salita ng Diyos, di pala kung sino lang yung mangaral, pero hindi ka naman sinugo ng Diyos, wala kang karapatang mangaral. Sa pagpili pala ng religion, hindi pala basta-basta. Kailangan pala yung magtuturo sa'yo ay sinugo ng Panginoong Diyos. Hindi lang basta-basta mangangaral sa'yo. Kailangan alamin mo kung sinugo siya ng ating Panginoong Diyos. Nakasulat sa Biblia dapat. Papasalamat ako sa Panginoong Diyos noon. Mula sa sulok, parang nilagay niya ako sa sa katotohanan. Kasi nagliwanag sa akin yung aral na dapat na sampalatayanan ng mga tao para magkaroon ng kaligtasan. Na isa po rito yung kahalagahan ng pagsusugo ng Panginoong Diyos. Ang atin pong napanood at napakinggan ay ang amin pong isinagawang panayam kay kapatid na Danilo de Vera, isa pong masiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Pandakan sa Distrito Eklesyastiko po ng Maynila. At sa bahaging ito ng ating palatuntunan, mga kaibigan, ay pinaabot po namin ang aming pagbati at pasasalamat sa lahat po ng mga nakasubaybay po sa atin, sa lahat ng mga nakikinig, mga nanonood ng palatuntunan ito. Welcome po kayo sa gagawin nating pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati rin po namin ang sambahayan ni kapatid na Danilo de Vera. Amin din pong binabati at pinasasalamatan lahat po ng mga kapatid at may tungkulin mula po dyan sa Distrito Eklesyastiko po ng Maynila sa pangunguna po ng tagapangasiwa ng distrito po. Welcome po kayo sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo sa liwanag ng katotohanan. Gayon din ay amin din pong ina-acknowledge yung mga panauhin po na kasama ng ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, nawa ay pakinabangan po natin itong mga katotohanan ito ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan o Biblia na sa naming ipaglilingkod po sa inyo. Mga kaibigan, nakarelate po ba kayo sa naging experience ni kapatid na Danilo de Vera? Nung siya'y kabilang pa dun sa dati po niyang relihiyon, ay inaakala po niya na tinatanggap ng Panginoong Diyos yung ginagawa po nilang mga paglilingkod at ginagawa nilang pagsamba dun sa dati nilang relihiyon. Akala niya ay nagdudulot sa kanya ng kabanalan at ang bunga ay kapatawaran ng kanyang kasalanan. Nabago po ang pananaw ni kapatid na Danilo nung kanyang mapanood ang isa sa mga programa natin sa loob ng Iglesia ni Cristo na kung saan ang isa sa pangunahing tinatalakay nung pagkakataong napanood po niya yon ay ang ukol po sa pagsusugo ng ating Panginoong Diyos. Ano pat isa po sa mga pangunahing aral na sinasampalatayanan po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo ang kahalagahan po ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos. At yan ang amin pong ipaglilingkod po sa inyo ngayon sa gagawin nating mga pag-aaral. Pag-aralan po natin, bakit po napakahalaga ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin ang sagot dito po sa Ikalawang Kronika sa 36 at 15. Ganito ang nakasulat. At ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Mga kaibigan, sana napansin po natin. Alinsunod po sa pahayag ng Biblia, ang pagsusugo po ay habag ng Diyos sa mga taong kanyang pinagsuguan. Kaya napakahalaga po ng pagsusugo. Alamin natin ngayon, bakit po sinabing yung pagsusugo ay habag ng Diyos o kahayagan ng kanyang pag-ibig sa mga taong pinagsuguan niya? Pakinggan natin. Ganito ang mababasa naman natin dito po sa Gawa sa 26:17 hanggang sa 18. Na ililigtas kita sa bayan
at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Mga kaibigan, ang binasa po natin ay ang tagpo kung saan ay isinugo po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pablo, partikular po doon sa dako ng mga hintil. Ano po ang gampanin na iniatas po kay Apostol Pablo bilang sugo doon sa dako ng mga hintil? Ang sabi po sa ating binasa, na sa kanila'y isinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Sana napansin po natin, kailangan pong idilat ni Apostol Pablo na sugo yung mga mata ng mga pinagsuguan po sa kanya. Ano po katumbas nun? Meron pong bumulag doon sa mga taong pinagsuguan sa kanya, kaya nadimlan yung kanilang mga mata. Sino po ba ang bumulag sa kanila? Pakinggan natin dito po sa 2 Korinto, sa 4:4, ganito pong ating mababasa. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kaibigan, napansin niyo po ba? Ang bumulag po sa mga tao ay ang Diyos ng daigdig na ito. Ano po katumbas nun? Si Satanas o ang Diablo ang siyang bumulag sa kanila, kaya naroon sila sa kalagayang nadirimlan. Ano po ang kailangan? Kailangan po ang pagsusugo ng Diyos para idilat sila. Alinsunod nga dun sa binasa po nating talata kanina, mulaan niya sa kadiliman, mulaan niya sa kapangyarihan ni Satanas, makararating na sila sa Diyos. Sino pong kakasangkapanin ng Diyos? Walang iba kundi ang kanyang sinugo. Ano pang ibubunga sa tao kapag yung sugo ng Diyos ay kanyang pinahalagahan o kanyang tinanggap? Kagaya nga ni Apostol Pablo. Alinsunod din po sa talata kanina, para sila'y tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan, makasama dun sa mana ng mga pinapaging banal. Kanino po dapat sumangguni ang tao? Para yung biyayang dulot ng pagsusugo po ng Diyos ay kanyang makamtan. Pakinggan natin dito po sa Malakias. Sa 2:7 ay ganito po ang ating mababasa. Dinggin po natin itong pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Mga kaibigan, napansin niyo po ba? Sa sugo ng atin pong Panginoong Diyos, dapat sumangguni ang tao. Bakit po kaya sa sugo dapat sumangguni ang tao? Pakinggan natin dito po sa Juan, sa 3:34, ganito po ang ating mababasa na pahayag po ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Napakaliwanag po, mga kaibigan, ang suguan niya ng ating Panginoong Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kaya kung gusto po natin ng kaalaman, tunay na kaalaman patungkol sa tunay na Diyos, kanino po tayo dapat sumangguni? Sa sugo po ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan, napakahalaga po ng pagsusugo para ito sa kapakanan ng tao. Ito po ay kahayagan ng habag
o pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya sana doon sa mga taga-subaybay po namin, ay sinusuri po ninyong mabuti. Baka kasi yung iba ay ngayon lang narinig yung ukol sa pagsusugo. Ito na yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos, di po ba? Sana nauunawaan po natin, meron palang pagsusugo ang Diyos na kailangan po nating malaman, kailangan nating pahalagahan para mapabilang po tayo doon sa mga taong kahahabagan ng Diyos, mga taong mula sa kadiliman, mula po dun sa kapangyarihan ni Satanas, ay makarating tayo sa ating Panginoong Diyos. Mga taong mapapatawad po sa kasalanan at tatanggap po ng mana ng mga pinapaging banal o yung gantimpala po na inilalaan ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Bakit kailangan pong sa sugo po, sa tunay na sugo po ng Diyos, dapat sumangguni ang tao? Pakinggan natin sa Roma, sa 10:14 hanggang sa 15, ganito po ang ating mababasa na pahayag ng banal na kasulatan. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Napansin niyo po ba mga kaibigan? Pagka po hindi isinugo, hindi po pwedeng mangaral. Ang may karapatan lamang po na mangaral at magpahayag ng mga salita ng Diyos ay ang sugo po ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, kailangan po ay suriin natin para tayo po ay makaunawa ng katotohanan, ng tunay na kaalaman tungkol sa tunay na Diyos. Dapat po sugo ng Diyos ang nangangaral sa atin o yung pinakikinggan po natin. Kaya dahil dyan, ano ang ipinagutos ng ating Panginoong Jesucristo nang sa gayon ay pakinabangan natin yung pagsusugo ng ating Panginoong Diyos? Ano pong dapat nating gawin? Pakinggan natin dito po sa Juan 6:29, ganito po ang ating mababasa. Dinggin po natin itong pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Sa Juan 6:29 ay ganito po ang sinasabi po sa atin. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Mga kaibigan, para po pakinabangan natin ang pagsusugo po ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi po niya, inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Bakit po mahalaga na dapat nating sampalatayanan ang isinugo o ang pagsusugo ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi rin ng Panginoong Jesucristo, ito ang gawa ng Diyos. Ano pong ibig sabihin na ang pagsusugo po ay gawa ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin, ganito naman po ang nakatala dito po sa Hebreo. Sa 5 at sa 4, ganito ang pahayag po ng banal na kasulatan. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Napansin niyo po ba mga kaibigan? Ang pagsusugo po, kaya sinabing ito ay gawa ng Diyos sapagkat siya po ang tumatawag sa mga taong isinusugo niya. Kaya ano pong dapat nating gawin? Sampalatayanan po natin ang pagsusugo ng Diyos. Gaano po kahalaga yon? Para pakinabangan natin yung mga biyayang dulot po ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos. Anong sama kapag hindi natin sinampalatayanan o kaya ay hindi po natin tinanggap ang sugo o ang pagsusugo po ng Panginoong Diyos? Pakinggan natin dito po sa Lucas sa 10:16 ay ganito ang mababasa po natin. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig.
At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin ay nagsugo. Mga kaibigan, ano po ang kasamaan kapag ating itinakwil o hindi po natin tinanggap ang pagsusugo o ang sugo ng ating Panginoong Diyos? Itong binasa po natin ay pahayag po ito ng ating Panginoong Yesukristo. Sino po kausap niya dyan? Kausap po niya yung kanyang mga alagad o yung kanyang mga apostol na isinugo din po niya. Ano po ang sinabi niya sa kanyang mga apostol? Sana napansin natin, ang sabi po ng ating Panginoong Yesukristo, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. Ano po katumbas nun? Kapag ka po itinakwil o hindi po natin tinanggap ang sugo o ang pagsusugo ng Diyos, ang itinatakwil o hindi po natin tinatanggap ay ang ating Panginoong Yesukristo. Ano pang dapat nating mapansin? Sabi rin ng Panginoong Yesukristo, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Katumbas po nun, itinatakwil ang Panginoong Diyos na nagsugo sa Panginoong Yesukristo. Sa makatwid, mga kaibigan, napakabigat po na kasalanan ng hindi pagtanggap o ang pagtatakwil sa mga isinugo. Ano katunayan? Gaano ba kabigat na kasalanan po yon pagka hindi natin tinanggap o pagka atin pong itinakwil ang mga isinugo ng Panginoong Diyos? Pakinggan nyo po, dito po sa Mateo, sa 10:14 hanggang sa 15. Ganito po ang pahayag po sa atin ng ating Panginoong Yesukristo. Pakinggan po natin. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghukom kaysa bayang yaon. Mga kaibigan, napansin niyo po ba? Itong binasa natin ay pahayag pa rin po ng Panginoong Yesukristo at ang kausap niya ay yung kanyang mga alagad o yung kanyang mga apostol na isinugo niya. Ano pong dapat nating mapansin? Ang sabi po sa ating binasa, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghukom kaysa sa bayang yaon. Mga kaibigan, alam natin na yung bayan po ng Sodoma at ng Gomora ay talaga namang hindi napagpaumanhinan sapagkat ito'y nilipol ng ating Panginoong Diyos dahil sa bigat ng kanilang kasalanang nagawa. Pero, sana napansin nyo, mas mabigat na kasalanan po ang hindi pagtanggap sa mga sinugo. Kaya nga mga kaibigan, napakahalaga po ng pagkilala at ng pagsampalataya ng pagtanggap sa sugo ng Panginoong Diyos. Alam nyo kung bakit? Sino ba ang tinatanggap din o sinasampalatayanan din ng mga taong tumanggap at kumilala sa kahalagahan ng pagsusugo ng Panginoong Diyos? Pakinggan natin dito po sa Juan. Sa 13 at 20, ganito po ang pahayag sa atin ng atin pong Panginoong Yesukristo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumanggap sa sugo, ang kumilala sa sugo, ang tinatanggap din po at kinikilala ay ang Panginoong Yesukristo at ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kaibigan, isa po ito sa mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na kanina nga dun sa pinanood at pinakinggan natin na interview kay kapatid na Danilo de Vera, ito ang isa sa nakapukaw o nakatawag ng kanyang pansin. Itong ukol sa kahalagahan ng pagsusugo. Na sa loob ng Iglesia ni Cristo, isa po ito sa mga pangunahing aral na itinataguyod po namin. Na sa pagkakataon pong ito,
siya namang ibinabahagi po namin sa inyo. Kaya sana, patuloy po tayong makinig, patuloy tayong magsuri sa kahalagahan ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, yan din po ang hinahangad po namin na maunawaan po at sampalatayanan po ninyo. Kaya naman, inaanyayahan din po namin kayo na daluhan ang mga Bible studies o mga dako po ng gawain ng Iglesia ni Cristo na pinakamalapit po sa inyong lugar. O kaya naman ay magsadya po kayo sa mga gusaling sambahan po ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong tahanan. Doon po ay ituturo po sa inyo, ipaglilingkod po sa inyo ng mga ministro at manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maaari din po kayong dumalo sa mga dako po ng doktrina na kung saan ay itinuturo yung mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nang isa po doon ay ang pagsusugo po ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo. Sinasampalatayanan po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ano pat hinahangad din po namin sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan na maunawaan din po ninyong katotohanan nang sa gayot makasama po namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo at makasama din po namin kayo sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay mananalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa patnubay po na iginawad mo po sa amin. Ang mga sumubaybay po sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Kahabagan mo po na makaunawa rin ng iyong mga katotohanan. Kahabagan mo po silang tawagin rin sa loob ng iyong iglesia. Magkasama-sama po kami, Ama, sa ginagawang mga paglilingkod sa iyo, lalo na po sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Panginoong Hesukristo, pakipamagitan mo po sa ating Ama lahat po ng aming mga panalangin. Ipamagitan mo po na ang lahat ng mga sumubaybay ngayon makaunawa ng iyong mga katotohanan at ng kalooban ng ating dakilang Ama. Ama, sa aming pagbabalik dalangin po sa iyo, sumasampalataya po kaming dininig mong aming mga panalangin. Pinagpala mo po ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Magalang po na pakiusap po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.